Day mga bossing, RP po ulit mga bossing ng Upscrate _ meron po tayong ulit na ito troubleshoot at dire-diretso na po natin i-repair mga bossing. Ito po yung isang kettle. Ito po yung isang electric kettle, Touch Mama po ang brand mga bossing. Wala po siyang power, bigla lang daw pong namatay, sabi po ng customer mga boss. Medyo matagal ang video na ito mga bossing, kasi dire-diretso na po natin siya i-repair mga bossing. Bigla daw po siyang namatay mga bossing, kaya check natin siya sa power. Tester, gamit tayong tester mga bossing. Check ng power supply kung may supply ba itong ating saksakan. 220 volts. Pag 220 mga bossing, set po natin sa 250. Ayan mga bossing, meron siyang voltage. Kaya kung ganyan mga bossing, para matest natin ito, nasigurado may power supply ito, saksak po natin siya. 220 po siya mga bossing. Double check natin mga bossing kung ilang voltage yan. Ito po ay 220 mga bossing. 220. Kaya pwede siyang isaksak sa 220 mga bossing. No power daw siya, sabi ng customer mga bossing. Kailangan siyang power mga bossing. Wala siyang ilaw. Okay mga bossing, pag nagre-repair ako mga ganito mga bossing, muna ko muna yun. Sinusupplyan ko muna kung may magkakasupply ito, kung magkakapower dito. Tapos pag wala mga bossing, saka pa na sisimulan dito sa mga plug mga bossing. Ito pong video na ito mga bossing, malaking tulong po ito, lalo sa mga gustong matuto mag-repair, mag-troubleshoot ng mga ganitong appliances. Lalo na po sa merong mga ganitong appliances. Gamitan po na ng tester mga bossing. I-set natin siya sa ohms. Kahit sa 1K mga bossing. Makuha na natin ang continuity. Kuha na natin ng continuity itong dalawang sa plug at saka dun sa dulo. So pinagsasaksakan natin. Line 1, line 2 yan mga boss. Dahil pag okay ito, andito ang problema sa kanyang kettle. So, kaya try natin dito mga boss. Yung isang line, okay mga boss. Yan, nakikita niya pumalo yung tester. Pangalawang line mga boss. Meron din mga boss. So walang problema rito mga boss. Hindi na natin ito kailangan buksan. At okay na siya. Okay pa siya. Sana makatulong ito mga bossing sa mga gustong matutong mag-repair, mag-troubleshoot ng mga appliances. Andito po mga basics sa mga ganitong appliances mga bossing. Buksan na po natin yung report mga bossing. Huwag niyo po sana kayong kalimutan mga bossing na ma-subscribes, ma-like or ma-share ang aming channel mga bossing. Pinuksan ko yung ilalim para makita ko at matest ko yung ibang part na pwede natin i-test din. Mga bossing, tanggal na natin ito. Medyo manarapan tayo dito. Ang pwede natin i-test dito mga bossing, itong switch at saka alam ko may thermostat yan dito. Buksan natin ito maya. Testing muna natin yung switch kung may continuity pa, kasi pwedeng sa switch lang pwedeng matapos ng problema lang. Gamit tayo ulit ng tester, set po natin sa continuity sa 1K, pwede na kahit sa cosmetic. Switch on po natin tong switch.
dalawang wire po ang switch. Ayan, wala pong ibang pinaglabasan yan. Itong switch na to, walang ibang pinaglabasan yung wire net kundi dito. Kaya itong dalawang wire kundi sigurado sa kanya, i-on na natin at i-test yung switch na. May power mga bossing. Solve ng switch mga bossing, walang problema dyan. Hindi tayo kailangan mag-check ng hindi natin kailangan buksan ito at okay pang switch na mga bossing. Sunod natin ay ang heater mga bossing, kung may continuity pa siya. Ito po ang heater mga bossing. Ito yung nagpapainit sa tubig. Nagiging sira niyan mga bossing, nag-short, pumuputok. Malalaman natin siya kung may continuity pa siya, at pwede rin maging sira ito ay ground. Tulad po dito, dapat walang palo po yan dyan kapag kinukuha na natin ng cabinet. Yung ground dapat wala po ano yan. Kuhanan po natin ang continuity kung meron pa po siya. So meron pa siya mga bossing. May reading pa siya at wala naman siyang ground. Kung may ground po ito mga bossing, papalo yun dito kapag dinidelete ko itong tester. So wala siyang ground. Okay yung kanyang ground. Buksan natin dito mga bossing at para malaman natin. Wala tayong problema sa heater, kaya siguradong okay yan. Buksan natin. Ay, may gumalaw na. May nag-repair na ito mga bossing. Malalaman mo kung may nag-repair na. Tatlo kasi yan mga bossing. Tatlo yung nut dyan. Dalawa na lang. Missing na yung isa. Sabihin, pinagawa na po ito mga bossing. Trouble po natin yung mga bossing is electric kettle. Ang problema niya ay biglang namatay, wala ng power. Walang fuse, wala siyang ganang mga bossing. Ang nagsisilbi yung fuse na ito ay ang parang thermostat kung mga ganito. Ang thermostat niya siya yung papatay sa power niya, sa supply na kapag na-reach na ng temperature. Ang mga kettle mga bossing, sa temperature yan ang namatay. Dalawa na lang. Ayan mga bossing. Ayan mga bossing yung temperature na thermostat ang tawag din mga bossing. Dito malalaman natin kung merong sira sa isa sa kanila. Dalawa yung kanyang thermostat mga bossing. Kita ko sa inyo mga bossing. Thermostat yung abot. Ito yung contact ng thermostat mga bossing. Mamamatay yan kapag na-reach na yung temperature na nakaset dito mga bossing. Pag kumulo na, kunwari ang nakaset dito is 50C, pag na-reach na yung 50C, magka-cut off na ito mga bossing. Testing natin yung contact ng thermostat mga bossing. Madalas kasi sa mga thermostat yung contact point niya mga bossing ay madumi. Gamit tayo ng tester, continuity test na mga bossing. Sa ohms lang, sa 1K lang ako nakaset. Pag pumalo po yan, ibig sabihin okay pa po itong isang thermostat. Okay siya mga bossing. Okay yung sa kulay blue sa isang line, dito naman sa isang line mga bossing. Maganda ito mga bossing, lalo na sa mga gustong matuto
follow nyo, subscribe nyo po ang aming channel mga bossing. Tuwing may mga kakaiba po akong appliances na nare-repair, i-upload ko po dito mga po. Wala siyang contact mga bossing. Pwedeng ang thermostat na to ay madumi mga bossing. Liha lang po ang katapat nito mga bossing. Pag na-repair nyo na yan, pag nalinis nyo na po yung contact nya, meron na kayong label na masisimil. Madumi. Sigurado ko yung madumi. Kuha lang ko ng liha mga bossing. Pwede na po dyan yung mga nag 1,000 na grip na liha or 1,002 na grip, basta manipis mga bossing para hindi maubos yung contact nyo. Kuha lang po kasaglit ng liha mga bossing. Ito na mga bossing, lihan na number 1,000 ang grade mga bossing. Lilinisin lang natin yan mga bossing. Karamihan sa mga ganitong appliances mga bossing, yung may mga thermostat contact madalas na nagiging sira mga bossing. Kaya pag may ganon kayo, madali nyo lang siyang mare-repair mga bossing. Number 1,000 liha, medyo mahirap lang abutin yun. Kasi pag binuksan nyo ito mga bossing, pero pwedeng mawala sa alignment yan. Ayun. Ayun yung ayun yung lilinis natin mga bossing. Pwede nyo tupin yung dalawa yung liha mga bossing para isang linisan lang, taas baba mga bossing. May problema itong sa pula. Ayun. Yan na. Ganyan lang mga bossing. Napakasimple lang mga bossing. Mare-repair nyo na yung appliances nyo. Basta 1,000 lang. Basta 1,000 pataas lang mga bossing ng grid. Kasi baka mapudpud yan. Pag napudpud yan, mas mababalik-balik na po yung sira niyan mga bossing. Kasi mabilis na siyang kapitan ng carbon mga bossing. Pag nag-i-spark, nagka-carbon ang mga switch na ganito, mga contact. Linisin na rin natin yung kabila para mga bossing. Tester. Sana nasundan nyo mga bossing. Kung may mga tanong kayo mga bossing, pwede po kayo mag-comment sa comment box mga bossing. Ayan na, may contact na siya mga bossing.
Mukhang kulang pa sa linis mga bossing. Nakuha yung contact niya. Subscribe nyo po kami mga bossing. Pa-hit ng bell button po kayo mga bossing para ma-update po kayo kung kami po ay nag-upload ng mga videos mga bossing. Excuse me. Init. Saan na ba ako? Kulang pa sa linis mga bossing. Ayan na mga bossing, pero linisin pa natin.
Okay na mga bossing. Po natin siyang testingin. Ibalik ko lang sa dati mga bossing. Wala siyang piyesa na papalitan natin. Ang ginawa lang natin mga bossing ay naglinis lang tayo ng contact ng thermostat mga bossing. May nag-repair na ito mga bossing dahil kulang na siya ng isang nut. Pag mayroon kayong shop mga bossing at may ganitong mga pinaparepair, panalo na kayo dito mga bossing. Walang gastos, labor lang, linis lang mga bossing. Isang maliit na liha lang katapat nito mga bossing. Madalas magkakaproblema dito yung mga contact point ng thermostat. Double check ko lang mga bossing. Continue to test ulit mga bossing. Kung blue naka-connected dyan dito sa gitna, dapat tumalo yan. Yan, tumalo siya. Kasi itong red connected dyan dito sa malaki, inner tsaka out. Okay na siya mga bossing. Tuloy lang natin ang video mga bossing hanggang sa mabuo na ito mga bossing. Balik ko lang sa ilaw niya mga bossing, ang kanyang pilot. Oops, natanggal. Kaya madali lang yung balik niya. Meron na tayong labor mga bossing. Kung magkano siguro sa labor, meron na kayong labor. Split lang. Hindi naman tumagal ng kalahating oras. Itong ginawa natin mga bossing. Tinawag-tuloy ko na siya para buo ng video mga bossing. Kasi nga yan mga bossing, kung nag-ilaw ito mga bossing, ibig sabihin okay na siya. Pag hindi pa rin mga bossing, may problema pa siya, ibig sabihin. Pero na-check natin sa tester niya, meron siya power. Iilaw po yan kung okay na yan mga bossing. Ayun na mga bossing, umilaw na. Lagyan natin ng tubig mga bossing para matesting. Wait lang, walang tubig. Bigyan ko ng tubig mga bossing, mga isang baso para matest nilang kukuluyan. Ayan ang power nya, mag-ilaw po yan pag inan natin mga bossing. Kaya natin kumulo mga bossing. Sana po huwag nyo makalimutan na masubscribe lang mga bossing kung gusto nyo po ng mga ganitong tutorial mga bossing. Lahat po ng appliances na pwede namin i-upload po namin sa tuwing kami may mga nire-repair mga bossing. Huwag niyo po sanang kalimutan pa-hit ng bell button mga bossing. Po-all po para tuloy-tuloy po ang ating video mga bossing. Follow nyo rin po kami sa aming TikTok account mga bossing. Nandiyan po sa description. May mga tutorial din dyan mga bossing. Pwede rin kayong bumili sa amin ng mga
electrical material mga bossing. Kumukulo na po siya mga bossing, makita niyo po. Yung ginawa natin kanina, ang ginawa lang natin is linis lang natin yung thermostat na, ang kanyang contact ng thermostat mga bossing. Wala tayong ibang piyasang pinalitan, kundi nilinis lang po natin yung mga bossing. Meron na tayong billboard, sinir na billboard. Hindi na kailangan magpa-repair mga bossing kung ganito lang ang problema. Sa mga meron ganito, check nyo lang po, sundan nyo lang po ang video hanggang sa uli mga bossing. At kung may tanong pa po kayo, message nyo lang po kami sa TikTok or sa inbox po ng YouTube na ito mga bossing. Sasagot po kami sa inyo mga bossing kung meron kayo mga katanungan. Maraming salamat po mga bossing. Ulitin ko po, ako po si Alfie Arreglo, Alfie Space in the Store. Pa-subscribe po sa aming channel at pa-hit ng bell button po. Maraming salamat po mga bossing. God bless.